Every year, dagdag ang sakit na dumarating sa akin. But now, nung tinay ko ang Viva Secret, I prayed so hard. Nagdasal ako, Lord, it might be the answer. Kasi I'm longing for a med na kagaya ko, 10 in 1 ba, 13 in 1 ba, ang sakit na meron ako. 1 med lang, sana Dok, kuha ang lahat ng sakit ko. Nung nag-research ako sa Viva Secret, nung ininom ko ang Viva Secret, 2 sachet lang. And nagdasal ako sa kay Lord, na ito na yung sakit. Dalawang sasi sa isang Inom ko lang yung 2 sachet ng Viva Secret. Nag-menstruation ako. From 83. Oh. Good evening, everyone. Nasa na siya? Pagkabato? Pagkabato? Good evening. This is my second time of testimony. And actually, I have to share. So, to go back on all the things, struggles of my life. I started diagnosis. Since I was 16 years old, I underwent operation for my appendicitis, appendectomy. Then, after how many years? Breast breast mass. Then, at the same time, I was diagnosed also having cyst sa aking sa bronchial cyst. Bronchial cyst siya. So, because of stress, kasi nag-aaral pa ako that time. Then, after that, akala ko that was the end. Tapos na kasi napacheck siya lahat. Nag-undergo ako operations. Then, suddenly, ang lahat ng sakit ko ay sinatawag kong blessings. Hindi ko siya inisip na yung panusa ng Diyos. I never think that was, I always thinking na it is a challenge and a gift from God. And I always ask, pag may sound is to, what is the purpose? No? And 2015, the start my nightmare. Kasi doon na nagsunod-sunod, lumabas ang sakit ko. 2015 at the age of 34, I was diagnosed of 3 diseases. Isang test lang, 3 diseases na. 3 severe diseases. Medical term is cavernous hemangioma. It's not a common disease. Brain tumor, here at my upper lobe brain. Hindi na siya pwede pong operahan, risky, magugulay ako. It might be cost of my death. Kasi nasa isang major part, root brain ng sa ating brain. This is affected my skill motors. So, hindi na. Then, sa test din lumabas ng acute maxillary sinusitis. Then, parotid tumor. Parotid tumor is hindi siya known sa lahat. 1 in a million din. Mostly of parotid tumor, you can find out is nasa labas. Dito, ito. This is our parotid. Sa labas din siya. Mostly, yung tumor is nasa labas. But in my case, I was grateful God gave me nasa loob. What do I mean nasa loob? Alam niyo itong half ng face ko, tumor. Tumor ito. Yes, this is tumor ito half. Right face ko, tumor. Then, my doctor said, kumbaga, marami na ako doctor, medicologist na ako. Then, before sinabi ng doktor ko bago ko i-share ko na lahat. One time, big time, ilabas ko na lang. Then, na-diagnose ako after 2019, nag-undergo ako ng splenectomy. Splenectomy is an operation, medical term, para tanggalin yung aking spleen. A small part of our body, kung saan yun ang sumasala sa blood natin before our blood produce to our organs. Bago siya magpunta sa mga organs natin, nililinis ko na siya ng spleen. So, ang spleen ko is, can you imagine 1.5 liters of Coca-Cola? Ganito nakalik yung spleen. How come na umabot siya ng 1.5 liters sa loob ng aking tiyan? May operation from here to here. Ang operation ko. It was a life and death battle. No? So, mabilis ang operation. O start operation. Kasi, hindi naman si Sir ko. Sabi ng doctor is 50-50 na ako. So, without knowing, 5 hours ang operation, akala ko na doon na natapos, kinuha ng spleen ko. Tapos na-survive na ako, ICU 5 days, okay na ako. After 2 weeks,
Lumabas ang test ko from St. Luke's Hospital kasi wala dito sa Davao City. Davao Doc ako. Suki ako ng Davao Doc. Isang poste niyan, akin na yan. No? So, Davao Doc, from St. Luke's, mali yan nung nurse. Sa ako ang binigyan ng test result. I was JAK2 positive. A test of polycythemia vera. Polycythemia vera is hindi namang common disease. No? 1 in a million case na ang meron ng ganyan. It's a bone marrow disease. Kabaliktaran siya. Nasa pamilya rin siya ng leukemia. Pero ang kabaliktaran is I produce too much red blood cells. Kung yung isang leukemia na common na narinig natin is producing too much white blood cells. And sa akin naman, it's too much red blood cells. Bone marrow disease, that cancer. So, di ba, baksak ang mundo ko. Depressed. 1 month in the hospital. Nagka-pneumonia. Nagka-pneumonia na ako, bed sore, then fatty liver. Because of my polycythemia vera, I need to take medicine, Oncomeds. Bilisan ng Oncomed ko, oral Oncomeds. So, complication kasi nasira ang mga organs ko. Ang aking gallbladder is kinuha. Ang akala ng aking surgeon, general surgeon, my splenectomy is yun ang grabing test na pinadaanan ko, which is not, hindi pa pala natapos doon. Nung splenectomy na ako, kinuha yung aking gallbladder, nasa ilalim na siya ng aking liver. Wala siyang gallstone. Pumutok na ang aking gallbladder. So, habol na naman ng doktor ko kasi poison na. Bakit na siya sa ulo ko? Kasi ang headache ko, non-stop na. Hindi ako basta-basta matulahan that time kasi every now and then, takbo kami ng Davao Doc. Injection for my seizure. May seizure pa ako ha. Pain. Hindi na makaya ng oral. 2 oral, 4 oral na pain reliever. Injectables, 3 kind of pain reliever na injection. So ang agony ko grabe. No, I almost gave up. Kasi hindi ko na kaya. So nung naoperahan ako, sabi ng doktor ko, I thought the splenectomy was the worst, but hindi pa pala. This is the most worst pa. Kasi from 8:30 ako pinasok sa operating room, 3 p.m. na kami lumabas. At hindi, ang expected time niya is 1 hour and to 1:30 minutes lang dapat yung operation. Kasi may clinic pa si Doc. Pero hindi niya inakala na gano'n ang inabot kung binuksan na namin siya. Kailangan niya pa pala halukayin sa ilalim ng liver ko ang aking gallbladder kasi durog na siya. Hindi pwede may mag-iwan na konti doon kasi may poison na yun. So, hindi ko inakala na yun ang nangyari sa akin sa loob ng operating room. Then, nagkaroon pa ako ng multiple breast mass. So, yung alam yung acceptance, ayoko na. I was advised by my doctor na mammogram kasi ang daming nakapa. Ayoko na, refuse na ako sa lahat ng test kasi another sakit na naman. Ayoko na, accept na lang ako for my right time. Yun ang sinabi sa sarili ko. And nagkaroon pa ako ng abnormalities sa aking matres. Ang aking egg cells, kung nagpa-check up kami, is 3 na lang. Naapektuhan na, hindi na ako nag-direkta. Sa isang taon, 3, 2 beses, bleeding pa. Because of sa sakit ko, bleeding. 10 days, nakahiga lang ako kasi konting galaw, bleeding ako. 90/50, aabot ang dugo ko every time of menstruation ako. Halos mag-hemorrhage na. Then, dahil sa sakit ko, gano'n ang nangyari. So, hirap tanggapin. Sinabi sa akin ng doktor ko, ng oncologist ko, sa aking palugid tumor, we can do nothing na check. Do what you want, eat what you want, enjoy your family. Sabi niya, go wherever you want to go. Kasi darating ang time, hihiga ka na. Which is true. Kasi hindi pwede operahan yung palugid ko eh. Kasi nasa loob dito mukha ko. Pag inoperahan siya, babagsakin yung buho ko. Imagine that. 2 ENT specialist sa Davao ko, nag-refuse na. Hindi na pwede ganun. Even my neurologist, neurosurgeon has acted. Hindi ka rin nila pwede ipagalaw yun. Kasi risky din sa kanisa. Kasi maraming complication. Ang aking mga synthetic medicine, komplikado siya sa isang sakit. I-address sa isa, affected ang isa. So I have no choice but to accept my reality, my health status.
So I go, bawal, I eat all I want to eat. Kinain ko na lahat, I enjoy my family. Then last year, umabot na sa point na end of my life really. Kasi nakaratay na lang ako. Ilang oras ba? Seizure ko, hindi ko kasi alam kasi mga kapatid ko nakaalam. Everyday seizure. Everyday seizure. Sa isang araw, how many times ang seizure ko, hindi ko na alam. Itong mukha ko, totoo sinabi ng doktor ko na lalabas magmaga. Magmaga ang aking mukha. Advice niya nga pa-botox ako kasi darating ang time na mamaga ang aking tumor. At least may space na ang aking mukha. Pero sabi ko sa doktor ko, hindi na ako aabot sa ganyan po ito. Nagkaroon pa ako nung sugat ang mga lips ko na namaga, pati yung tango ko. Hindi ko na pina-check kasi ayaw ko na marinig. Ayaw ko na to hear from my doctor another na naman kasakit. I don't wanna take it na talaga, sabi ko. So, I'm very thankful. Nakilala ko ang Diva Secret. To my new family, intensity, to my tatay Elmore, my nanay Miriam, and pinakilala nila sa akin ng Diva Secret. But before I take the Diva Secret, 2 weeks pa na nakakaano ang box ng Diva Secret. Kasi ayaw ko na mo ilang mga alternative medicine, ng mga medicine synthetic. Ayaw ko na rin. Kasi suko na, hands up na ako eh. Wait, vertigo pa ako. Lahat na, sabi ko. O inuwan na, meron na ako, Lord, sabi ko. Maabot na ako sa point na kunin mo na ako, Lord. Kasi ano pa ba ang purpose ko? What for? I'm living kasi every year, dagdag ang sakit na dumarating sa akin. But now, nung tinay ko ang Diva Secret, I prayed so hard. Nagdasal ako, Lord, it might be the answer. Kasi I'm longing for a med na kagaya ko. 10 in 1 ba, 13 in 1 ba, ang sakit na meron ako. 1 med lang, sana Dok, kuha na lahat ng sakit ko. Nung nag-research ako sa Diva Secret, sinabi ko nga, wala dito ang sakit ko. At saka papasok na ako sa lupus. Kasi ang tao kasi papasukan ng lupus. Yung may cancer, papasok mo may cancer. So which is ako, ganun na. So, ang doktor ko hindi na in-elaborate sa akin ang lupus kasi umiyak ako. Nakita ko positive ako. Umiyak ako. So, hindi na niya in-elaborate pa sa akin yun. So, nung ininom ko ang Diva Secret, 2 sachet na. And nagdasal ako sa kay Lord na ito na yung sakit. 2 sachet, isang Ininom ko lang yung 2 sachet ng Diva Secret. Nag-menstruation ako. From April, ang last menstruation ko, November, lumawas na ang menstruation ko. Then ngayon, monthly na ang menstruation ko. Dati hindi ako tag 10 days, ngayon 5 days, normal, hindi na po hindi. Then yung aking pag-picture na sinasabi ko sa inyo is may exist na lumalabas sa ears. Sa 2 years ko, yellowish. Sa ilong ko, ang aking sinusitis, every time na nag-check up sa doktor ko, they always asking me na may sinusitis, any reaction from the sinusitis. Kasi nakita sa MRI, medyo makapal na yung sinus ko. Walang lumalabas. Nakastik lang siya dito. Pero tiniti ko na nararamdaman yung numbness sa ilong ko. Kasi acute siya eh. Acute bacterial sinusitis. Pero I'm thankful sa Diva Secret, lumabas lang siya ng pusa. Yes, lumabas lang ng pusa. Ang aking sa sinus ko, lumabas na siya. May exit point. Mata na lang ang pinilalabasan niya, sinabi ko kay Sir El. Sa 2 tenga ko, sa ilong ko, sa bunganga ko, lumalabas na yun. At saka wala na yung mag-aamin sa maramdaman ko dito. Wala na. Hindi ko na makapa. Kulang na lang sa akin is ang MRI ko para makita ko kung ano. Pero I decided na i-continue muna ang Diva Secret. Kasi gusto ko may marami pa lumabas. And then yung aking naman, yung aking fatty liver from 19 naging 47. Diba? Mountain ko na yan. Dinala ko lahat. Totoo yun. Kasi ang medicine, ang isang gamot, pag wala ka kasi healing process, I believe hindi siya effective. I struggle for healing process, healing crisis. Since may diseases, hindi siya common. Lahat ng sakit ko lumabas. Tinakbo ako lahat ng lagi sa hospital. During I'm taking the Diva stem cells.
Pero inisip ko positive yun. Healing crisis na to. Sabi ko. Kasi hindi ko marami. Seizure ako, masakit headache. Yung liver ko, madaling araw namaga. Feel ko namaga. Nagpadala ako sa hospital. Nung pag-check, sabi ng doktor, yes, maga nga. Pero hindi nila alam kung gaano kalaki yung maga. Nung umuwi ako ng bahay, select ko yung aking previous test. From 90 sa bagong latest na lab ko is 47. So akala nila yun lang yung maga ng liver ko, which is not. May mas mataas pa, 90, 80, 70, ganun lang. Ang aking na-diagnose, nagkaroon ako ng psoriasis sa liver. Pina-check ko ulit, pina-check, wala na. Wala naman. Oh, yun. So, kung kayo siguro sa katayuan ko, mag-give up na kayo. Kasi ako isa lang na pinanghawakan ko during that time, during the struggle of my life, prayer, si Lord. I know I have na in my heart, si Lord kasama ko sa struggle ng life ko. And now my answer was pray. And my prayer was answered by God. Number 1, yung medic ko. And number 2 is my purpose in life. Iba hindi ko sa Diyos na kunin niya na ako. Nag-abot na ng 50 ang heartbeat ko, ang oxygen ko, lumaba na. Give up na husband ko, umiyak. Hirap na ako magsalita. Nag-farewell, we farewell, say farewell to each other na. Hindi na ako napadala ng hospital. Sabi ko pag nakatulog ako, Lord, take my life. Pero I thank God, dinuhay niya pa ako. And I promise to myself, I become a missionary with this. I want to share the blessing, the good news from the Lord. Thank you, sir, for your knowledge, for sharing sa amin may mga sakit to have diseases, sir. It's a big help. But sa lahat ng mga kaibigan ko rin na dinulungan ko